Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Magpapataw ang pamahalaan ng fuel price adjustment limits sa likod ng National Energy Emergency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan na sumunod ang mga oil companies sa minimum at maximum amount na ipapataw ng pamahalaan. Sinabi ni Garin na sa ilalim ng naturang polisiya, magkakaroon ng minimum na rollback pero may maximum na price increase. Magpapatupad ang pamahalaan ang bawas na 24.94 pesos per liter sa diesel, habang ang gasolina naman ay 3 pesos and 41 centavos sa kada litro at 2 piso naman sa kerosene. Nasabat ang mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na sigarilyo sa Misamis Oriental. 6 na miyembro ng Philippine Coast Guard at isang sibilyan ang arestado sa isinagawang operasyon. Ang detalye sa report ni Jam Nueva. Arestado ang 6 na aktibong miyembro ng Philippine Coast Guard at isang sibilyan matapos mahuling nagbababa ng mga kahon ng ilegal na sigarilyo sa baybayin ng Purok 5, poblasyon na Awan, Misamis Oriental, madaling araw, Abril 17. Isinagawa ang operasyon bandang 1:30 ng madaling araw. Sa investigasyon, nagmula sa isang bangkang pangisda ang mga kahon ng sigarilyo na agad namang isinakay sa isang van. Bukod dito, inasahan din ang hiwalay na administrative proceedings mula sa kanilang ahensya alinsunod sa kanilang internal rules and regulations. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang mas malalim na investigasyon upang matukoy kung may iba pa silang kinasasangkutang kahalintulad na aktibidad. Tinitingnan din po natin kung ito ay isang isolated incident o bahagi ng mas malawak na operasyon. Nakumpiska ng mga otoridad ang kabuuang 205 master cases ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 3,075,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Police Regional Office 10 Regional Director, na malinaw ang mensahe na walang sino man ang mas mataas sa batas. Hindi anya kukonsintihin ang anumang iligal na gawain kahit pa mula sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police Maritime Unit ang mga sospek, habang ang mga nasamsam na ebidensya ay ililipat sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Mula sa Naawan, Misamis Oriental, Jam Nueva ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Patay ang isang buntis at 11 taong gulang niyang anak nang mabundol ang isang closed van sa Mariveles, Bataan. Ayon kay Bataan Police Director Colonel Marites Salvadora, alas 2 ng hapon itong Sabado nang bumangga at suyuri ng van ang bahay at tricycle matapos itong mawalan ng preno. Nakatalo ng driver ng closed van pero nahagip ng sasakyan ang isang buntis at kanyang anak. Nahagip din ang 7 kadete ng MAAP sa kahabaan ng kalsada at pawang mga sugatan. Mabilis na nagresponde ang rescue team ng Barangay Alas Asin para dalihin ang mga biktima sa pagamutan. Dinala na sa Mariveles Municipal Police Station ang nakapanggang driver habang patuloy na iniimbestigahan ang insidente. At yan mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.